Here we go again. This is the part 2 and day 2 of my solo traveling here in Vietnam. I'm Jeffrey Vera. I teach, I travel, and I share my experience as a professional teacher here in Thailand. Let's go! And tara, samahan niyo ako na mag-solo traveling dito sa Sapa, Vietnam. Dito nga pala ako nag-book ng aking hotel sa Viet Trekking Sapa. Ito yung pinaka-famous na cafe and hotel dito sa Sapa. One of the reason kaya dito na ako nag-book kasi meron silang hostel, dormitory type, and kasama na yung breakfast doon guys, which is around 600 pesos lang or 400 baht. And ito yung view niya dito sa cafe. And sobrang ganda kasi dumadaan dito yung tram train na papunta ng Fansi Fan Mountain. Ito naman yung rooftop nila and ito yung swimming pool area nila na sobrang ganda and wala lang talaga akong makitang view that time kasi sobrang foggy nung morning na nagpunta ako dito. Tignan nyo naman guys, dahil sa sobrang lamig, umuusok talaga yung bibig ko dito pag nagsasalita ako. After ko nga na mag-breakfast sa taas and mag-coffee dito, ay hinintay ko na yung kasama ko na maggagala for today. Pagdating niya nga ay nag-decide na kami na mag-rent ng motor and mag-cafe hopping around Sapa. Na-rent lang pala namin yung motor na ginamit namin here in Sapa for 75k. So sobrang mura na yun guys and bagahati lang kami dahil half day lang yung nirent namin motor. About 200 pesos or 150 baht lang pala yung nagastos namin for a day tour sa motor na yun. And also pinalagyan na rin namin ng gas para hindi kami matirik sa daan. Another tip is kung magre-rent kayo ng motor is piliin nyo yung manual or kung marunong kayo mag-manual para mas maganda and mas safe siya. I recommend na kunin nyo lang yung mga motor on your hotel or hostel and ask them if they are renting motorbikes para hindi na kayo ma-hassle, ibalik pa and puntahan yung motor na i-rent nyo. Actually, ang real plan is mag-cafe hopping na lang. But then again, ma-foggy, so nag-decide kami na mag-visit na lang sa mga local village. Hindi ko nga in-expect na ganito pala kaganda yung pupuntahan naming local village. Actually, sumama na lang ako and itinuro niya sa akin kung saan yung daan papunta dito. Makikita mo rin kung paano sila namumuhay and ano ba yung mga ginagawa ng mga tao dito. Nakaka-amaze lang kasi akala ko sa Pilipinas lang may mga ganitong rice terraces pero meron din pala dito sa Sapa, Vietnam. Disclaimer lang guys, hindi pa ako nakapunta sa mga rice terraces sa Philippines but if I have a chance, I would love to. Kaya naman, I can't compare yung mga rice terraces natin sa Philippines at dito sa Sapa. And look at this view from the top of Fansi Fan Mountain, yung cable car na papunta, sobrang ganda talaga. So guys, if you have the chance to visit a local village, visit them. Kasi you will learn how to appreciate things and you will learn how people live in a certain place. And hindi lang yan, kapag nagta-travel kayo, you will learn how to compare things differently from your country to other countries. Minsan mapapaisip ka na lang na parehas lang naman na nasa third world country pero bakit parang nauhuli na yung Pilipinas? Na posible pala yung mga bagay na meron dito sa ibang bansa ay posible rin na mangyari sa Philippines. Kaya ikaw ha, sa susunod na botohan, huwag ka na magpapabili ng boto mo. Vote wisely kasi hindi mo alam yung perang binibigay sa'yo is galing din sa'yo yan mula sa tax na binayaran mo. Katulad na lang ng mga bridges na nakita ko dito, simple lang siya pero nakakatulong siya sa mga locals. Nakakaawa lang kasi na sa Pilipinas, pati yung mga estudyante is kailangan pa nilang tumawid ng mga ilog para lang makapasok sa paaralan. Na time pala na nagpunta kami dito is medyo maulan and sobrang ma-foggy kaya naman yung road talaga is sobrang delikado. So guys, hindi ko marirecommend na mag-drive dito yung mga beginners sa pagmumotor. Nag-stay nga pala kami dito ng mga 2 to 3 hours lang. Kakaunting mga tourists nga lang pala ang mga nagpupunta dito. Maybe because hindi pa masyadong kilala ang lugar or local village nito sa mga turista. Kaya naman kung binabalak nyo rin gawin ang magmotor ng 30 to 40 minutes going here is mag-isip-isip kayo kasi hindi biro yung daan. Pero I would say na worth it. Hey guys, we're driving here in Sapa, Vietnam and the road here is so muddy and slippery. Hope we're going to get back safe. Oh, look at that. So adventurous. We just met here. We met on like the night bus. That's cool. Yeah, we've got. At dyan na nga nagtatapos ang aking day 2 sa Sapa, Vietnam.
Kaya naman nagkape na lang kami para naman mainitan yung mga sikmura namin dahil kanina pa kami lamig na lamig. Hanggang sa muli! Paalam! We're here live at Sapa, Vietnam with my sugar daddy. Yeah. Say hi. You have to pay me to say hi, but you can buy a souvenir from me. So he got me a monkey. I didn't Say buy it thanks for you. to I just paid him. because I had 200. Oh, that's why. You tricked me.